Hello. Magandang umaga muli sa lahat. Minamahal ko sa Panginoon, kapatid ko sa Panginoon, at tayo po na kung saan tayo narito muli, na nagpapatuloy sa ating pong gawain sa Panginoon. Nagpapatuloy sa pananampalataya na kahit alam niyo na nasa ganitong bilang, ang mahalaga ay yung salita ng ating Panginoon. 2 o 3 na nagkatipon sa aking pangalan ay nasa kalagitnaan. So, yun po ang ating pong basihan na sa Biblia. Na kahit ganun bilang lang. Higit pa tayo sa 3. So, marami na rin. Pero hindi tayo gaya doon sa iba na mas marami. Diba? Tayo nga, kahit magsama-sama tayo Jerusalem sa Tugad sasabihin ng bawat isa, tayo ang kukunti. Tayo lang yung mga hirang. Tayo lang yung mga pinili. Totoo kaya yun? Maraming tinawag. Nasa Biblia, maraming tinawag pero kukunti ang pinili. Kunti rin ang hinirang. Pero, may paghihirang pa. Kunti ang hinirang. Kasi may pagpipili. Sabi sa Biblia, kunti lang ang maligtas. Ang sa atin lang, kunti na nga lang pala maligtas. Kung ipagkukumpara natin sa lahat ng kongregasyon, tayo pinakakunti. Hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakaisa? No? Ibig sabihin, yung mga tinawag na yan, pipilian pa. Totoo kaya yun? Totoo, nasusulat. Nasusulat, mga kapatid ko sa Panginoon. Totoo yan, kahit magsama-sama po tayo Jerusalem Church of God. Sasabihin natin, tayo pinakakunti kung sa pangkalahatan. Pero, kasi tinawag Diba? Tinawag tayo, anong pagkatawag sa atin? Iglesia ng Diyos na kay Kristo Jesus. Yan tayo tinawag para makisama sa kanyang anak. Pero, bakit meron pang paghihirap? Pipilian, tapos meron pang paghihirap. So yan po na kung saan dapat po, bawat isa sa atin makasigurado na doon sa punting kawan na yan, yung pinili na yan, ay maging sure tayo na nandoon. So yan po mga kapatid ko, yung mga pag-aaralan po natin ngayon, yung tungkol po sa pananampalataya po natin kay Kristo. Pero bago po dyan, nangungumusta po kami sa lahat. Sa mga namumuno, sa mga pangulo, sa mga ebanglista, guro. At siyempre, maging lahat ng member sa Jerusalem Church of God. Happy Sabbath po. Long time no see. Ngayon nyo lang naman ako siguro nakita na nandito sa live ngayon. Kasi mga nakaraan, nandito si Brother Louie, binabahagi ko sa kanya habang nandito. So, siya po binibigyan mo bahagi para mag-aral po sa inyo. So, doon sa pangangaral ni kapatid na Brother Louie, so, wala nagko-comment, Wala nagko-comment. Kasi pinapangaral niya yung tungkol kay Kristo. Ganun din, nangangaral din lahat nga, nangangaral tungkol kay Kristo. Sa totoo lang, hindi lang dito sa Jerusalem Church of God, kahit tingnan mo dyan sa iba-ibang mga kongregasyon, Kristo pa rin ang pinapangaral. Pero maamo. Diba? Isa pa, may kaamuan. Nakikita ko,
So, pag may nag-comment, kumusta Brad? Pero, doon sa pagkontra, sa kanyang pangangaral, wala no? Kasi, hindi nababanggit po yung, hindi nababanggit ni Brother Louie yung mga kontra sa pananampalataya. Di ba? Ibig sabihin, naintindihan nila. Naintindihan nga kasi wala siyang nababanggit na kontra doon sa pananampalataya. Di ba? Ngayon, Pero ngayon, kabagsikan. Marami kang ano. Kabagsikan. pasensya na uli ha. Kasi, parang iba naman, maintindihan talaga kung ano ba talaga ang dapat sa bawat sa atin na nabautismo kay Kristo. Babunas Kay Kristo. Kailangan, pag kay Kristo, huwag na natin haluan. Ayun, dahil nga doon sa pangaral ni kapatid ng Brother Louie, hindi nahaluan yung pangaral niya, puro faith. Alam ko, mayroon din kayong pananampalataya. Kaya ang sa akin lang, yung pagsaway. Kasi mayroon dapat talagang sawayin eh. Diba? Kasi kung di mo sasawayin yan, magpapatuloy pa rin. Okay lang kung magpatuloy, pero ang inaano po natin dito, yung iba naman, nasa halip, maintindihan nila ang pananampalataya, no? At mapatutuhanan kung ano yung talagang pananampalataya. Kasi may mga pananampalataya iba-iba dito po sa sanglibutan. Oh, di ba? Yung hindi sa pananampalataya, itinuturo na nandun yung pananampalataya pag sinusunod mo. Di ba ganon? Mayroong pananampalataya ganon na itinuturo. Ang pananampalataya, yung sinusunod mo, yung sinasabi. Totoo kaya yon? Lahat ng sinasabi, kailangan sundin para makita ang pananampalataya. Ano ba yung sinusunod? Hindi natural. May susundin ka ba kung walang utos? Ha? May utos? Dapat nga lang, anong klaseng utos? Kasi dapat binibigyan po natin ng pagkakaiba, hindi porki utos. Ha? Ay dadakuan naman natin yung sinusunod na utos na hindi naman sa pananampalataya. Nakasulat sa Bible din po yan eh. May kautusan na hindi sa pananampalataya. Ngayon, ano kaya itong kautusan na hindi sa pananampalataya kung pag-aaralan po natin? Eh di yung mga dating pinapangaral po natin, yun naman ay mga basihan sa Biblia. Ano ba yung hindi sa pananampalataya? Ay di natural, yung mga nakikita. Di ba? Yung hindi sa pananampalataya, yung mga bagay na nakikita. Kaya nga ang pananampalataya doon sa mga bagay na hindi nakikita eh. Sinasampalatayanan mo yung mga bagay na nakikita, nakasulat pa. Saan nakasulat sa bagay na yun? Ha? Siguro alam nyo na kung nasusulat yung mga bagay na yun. Kaya, yung utos, bagaman marami, dadalawa lang din yan. Yung kautosan na binigay kay Moses, yung kautosan na binigay kay Kristo, dalawa lang yan. Paano mapaparami yun? Natural, lahat ng utos ni Moses na binigay ng Diyos, utos niya yun, madami yun. Yung utos naman din ni Kristo, hindi rin kukunti yan, madami rin yun. Kaya lang, yung kautosan ni Kristo, yan yung sa pananampalataya. Yung kautosan sa pananampalataya naman, natural yan yung binigay kay Moses. Kaya bibigyan po natin ng pagkakaiba
At nililiwanag po namin sa inyo na hindi kami walang kautusan. Sabi ni Pablo yan. Kaya nga sabi ni Pablo, magsitulad kayo sa akin gaya ko naman kay Kristo. Si Kristo mayroong utos na sinunod. Si Pablo mayroong ding utos na sinunod. Ngayon, ano ba mga utos na sinunod nila? Para doon din tayo sumunod. Kumain. Yun ba? Inaalala ko yung napanood natin nakaraan. Andun pa rin, hindi na makawala-wala dyan sa pagkain na yan. Ang liwanag naman, salita ni Kristo yun. Ang paniniwala nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Nasa Roma po yan. Ang tanong, kanino ba salita yung sinasabi na yung nasa labas ng tao kung pumasok hindi nakakawa? Kanino salita yun? Salita ni Kristo. Salita ni Kristo. Pwede pa naman na yung pananampalataya natin kay Kristo, pipiliin lang natin yung gusto natin. Hindi naman daw kasi pagkain ang tinutukoy doon. Ano hindi pagkain? Tao daw ang nilinis, hindi yung pagkain. Tao lang ang nilinis kaya? Ang nilinis ng Diyos, sabi nga, Ay, wag mo. ay huwag mong ipagpalagay na marumi. Tao lang ba yun? Paano yung sinasabi na? Gawin mo ng tanong. Oh. Ng pagkain. Ang tanong, tao lang kaya yun? Na ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipagpalagay na marumi? Paano yung sinasabi sa Biblia? Nasa salitang ito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ang tanong, yung tao ba na nililinis ito pagkain yun? Kapatid. Aswang ang labas mo doon. Yung aswang kumakain, dugo lang eh. Masahan ka pa sa aswang. Pagka sinasabi mo tao lang yung nilinis ng Diyos, hindi pagkain. Ang aliwanag sinasabi, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kung titigil tayo doon lang, masasabi natin pwede tao yan. Kasi nilinis ang tao rin ng Diyos eh. Pero ano ba napaparumi doon? Ano ba napaparumi sa tao? Ano ba nagpaparumi sa tao? Paano niya nilinis? Paano niya nilinis? Paano niya nilinis? Ay, mga tanong ko. Di ba? Salamin ko. Paano ba nagiging marumi ang tao? Na kung saan ay nililinis ng Diyos. Sulat mo. Sulat mo. Doon lang ba sa pagkain? Kaya ang tao nagiging marumi? Number 1 yun. Di ba? Paano nilinis ng Diyos at bakit nililinisin ng Diyos ang tao? Dahil ba doon sa marumi na pagkain? Kaya nga ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipagpalagay na marumi. Sabihin na lang natin, tao yun. Paano naman yung sinasabi na ikalawang katanungan na sa salitang ito nililinis ang lahat ng pagkain? Pagkain ang tinutukoy ay ewan ko lang sa inyo kung yung tao kinakain ninyo. Paano na lang yun? Pili-pili na lang tayo? Parang isang libutan? Yung pagkain lang, hindi kasama yung karumalduman. Hindi ganon. Nilinis na nga eh. Si Kristo rin may sabi noon. Pwede ba napipiliin lang natin yung gusto natin, yung pabor sa salita ni Kristo? Paano yung ibang mga salita ni Kristo? Pwede ba yun? Unawain natin sinasabi sa Roma. Roma Kapitulo 4, yun, no? Tingnan natin. Roma 14. Hindi, yung Roma Gis. paniniwala. Kasi nandito tayo sa paniniwala eh. Roma Gis 4. Tingnan natin sa Roma. Ang paniniwalay. Ang gagaling sa pagkikinig. Yan. Roma Gis 17.
Yan. Roma 17. Unawain natin ha. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig ha, take note. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Sino bang may sabi pa na yung nasa labas ng tao pag kumakain, pag pumasok, ay hindi nakakaawa? Sino may sabi na? Sister Rilele. Oh, si Kristo. Eh, bakit hindi nyo matanggap? Mayroon pa bang iba na nasa labas na pumapasok na tinutukoy ni Kristo nakakaawa? Oh. Tapos pag pumasok, ha? Nananatili sa puso? Dumadaan sa daan ng dumi. Eh, dumadaan nga sa daanan ng dumi, sabi pa nga ni Kristo eh. Hindi ba maintindihan yun? Hindi ba pagkain yun? Na pag nasa labas, pag pumasok sa tao, hindi nakakaawa? Nasaan yung paniniwala kay Kristo? Doon lang ba sa pabor? Ha? Pag sinabing paniniwala, na ang paniniwala nagagaling sa pakikinig at sa pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo, lahat ng salita ni Kristo. Wala po tayong dapat piliin dyan. Ha? Mga kapatid ko sa Panginoon, yan po yung intindihin po natin. Kasi, hindi po sumasampalataya tayo kay Kristo, eh yun ang paniniwala natin. Pag nakarinig kayo ng ibang paniniwala, hindi nyo na pinaniniwalaan. Okay lang, yung paniniwala ninyong pananampalataya, eh doon po sa salita ni Kristo yung kaso. Ha? Ano ba yung pinaniniwalaan ninyo? Ano ba yung pananampalatayang mayroon dito sa Jerusalem sa tugad na kung saan pinanggalingan namin? Ako nung araw, paniwalang-paniwala ako na yung pananampalataya, yung pagsunod. Ha? Yung pagsunod sa utos. Ano ba may mga utos? Madami yan. Pero hindi utos ni Kristo yun na nasunod. Sorry po. Kung tutusin, hindi si Kristo nasunod dun sa utos na yun. Kaya nga hindi sa pananampalataya yung kautosan na yun eh. Kasi hindi duman kay Kristo yun. Lahat ng utos na hindi dumaan kay Kristo, hindi sa pananampalataya, hindi dumaan kay Kristo eh. Di ba? Lahat yan dumaan kay Moses. Yan yung tinutukoy na lahat ng utos ng Diyos na binigay kay Moses, yan yung tinutukoy na hindi sa pananampalataya. Dahil walang utos na hindi nakikita. Kaya nga sinusunod nila yun eh. Dahil nakikita yung utos eh. Anong ebidensya doon? Ito ang nasusulat, mga kapatid ko. Utos doon sa Ten Commandments. Utos doon sa pagkain. Di ba? So, hindi yan po sa pananampalataya. Ha? Kaya yan po tinutukoy ang kautosan hindi sa pananampalataya. Kasi hindi dumaan po yan kay Kristo para sundin o para sundin niya at ipasunod sa atin. Hindi dumaan sa Kanya po yan. At pagka hindi dumaan kay Kristo, hindi yan sa pananampalataya. Bakit? Ha? Ang pananampalataya o paniniwala na gagaling sa pakikinig at sa pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Diyan tayo maniniwala. Nasaan yung paniniwala ng karamihan sa atin? Di ba naniniwala sa mga namumuno? Yung namumuno, naniniwala sa elder sa Israel.
Dahil yung Israel naniwala din kay Moses. Ganon yan eh. Unang-unang pinagbigyan kasi ng utos si Moses. Itinuro ni Moses sa Israel. Kaya itong mga elder ngayon, yun ang sinunod nila. Yan yung paniniwala nila o pananampalataya nila sa Diyos ng una. Itong mga propeta naman ngayon, pagkatapos na ipinangaral yan, andyan pa rin yung mga elder. Ngayon, itong mga pangulo o elder dito sa Jerusalem sa Sugad, sinusunod ng mga yan. Itong mga elder sa Pilipinas at mga pastor, yun din ang sinusunod. Totoo ba yun? Totoo po yan. At yung mga membro ang sinusunod, yung gustong ipasunod, kasi mayroon silang sinusunod. Yung mga nauna sa kanila na kung saan itinuro at ipinapasunod. Ganun ang nasunod, maging dito po sa tinatawag natin na bansa natin. Hanggang dito pa rin yan, na kung saan sa atin na mga hintil, ipinapasunod ng mga nagtuturo, at yan, yung alam nila na sa pagsunod sa utos na yan, yan ang paniniwala o yan ang pananampalataya. Alalahanin po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi dumating po yan sa ating Panginoon Jesucristo. Nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, andyan na po yung pananampalataya sa Kanya. Kasi, hindi pa siya sinusugo, hindi siya pa naipapanganak, hindi pa nagkatawang tao, mayroon ng propesiya tungkol sa Kanya. Yung tungkol sa Kanya, sino may sabi nun? Si Moses. Si Moses din ang sabi, tungkol sa Kanya. Si Moses lang ba? Hindi lang si Moses. Nandyan mga propeta, mga yung apostol, mga hari, nagsipagsalita sila tungkol sa Kanya. Wala pa palang apostol nung araw. Nandun, propeta, at yung mga ari, at mga saserdote. Ayan. Wala pa mga apostol niyan. Noong panahon na yan. Noong nagkaroon ng mga apostol, dahil mga apostol naman hindi naman mga hintil yan mga apostol ni Kristo. Lahat yan, mga Hudyo yan. Yun ang nasunod nila. Na bagaman andyan na si Kristo, yun pa rin ang sinusunod yung utos na yun. Di ba? Kaya nga, maging si Pedro mayroon siyang salita na magmula nung pagkabata niya ay walang pumasok na anumang bagay na marumi sa kanyang bibig. Totoo yun. Pero sa mampalataya na ba si Pedro noon sa Diyos? Dahil lang nagsalita noon si Kristo. Ang nilinis ng Diyos, wag nung pagpalagay na marumi, ay yung pangitain niya doon at maliwanag na sinasabi, na kailanman ay walang pumasok na anumang marumi sa aking bibig, sabi ni Pedro. Sinubok lang daw siya. Di ba? Pero hindi daw pagkain ng tinutukoy ng tao. Naku po, yan ang huwag niyong panghawakan. Mag-aral kayo mabuti. Hindi porke yan ang pagkasabi, sasabihin nyo, hindi tungkol sa pagkain nyo, sa tao yun. Konektado yun. Aliwaliwanag naman ang sinabi nga ni Pedro dun na walang anumang pumasok na marumi sa aking bibig.
Di ba? Ano ba yung bakit nasabi ni Pedro yun? Di ba ang liwanag? Na maging ang pagkain tinutukoy doon. Hindi lang tao. Kasi kaya nasasabi natin, hindi lang tao maging ang pagkain. Kasi nga, dahil doon sa salita ni Kristo, nasa salitang ito nililinis niyang lahat ng pagkain. Ay wala, kung hindi niyo matatanggap yung mga ganong pananalita ni Kristo, anong pananampalataya meron? Ha? Utos ng mga tao. Oh. Eh tapos may sabi pa nga dyan na ang nilinisan nyo, huwag mong palagay na marumi. Oh. Eh nakita mo yung isang nabautismuhan. Eh alam natin lahat ang nabautismuhan sa dugo ni Kristo nilinis. Eh kumain ngayon ng iniisip nyo marumi. Pwede ba ipalagay mo na yung kumain ng yung isang nilinis ng Diyos na tao kumain ng marumi? Ipapalagay mo kaya dahil sa pagkain niya ng marumi, yung marumi na rin. Nilinis na nga ng Diyos yun eh. Ha? So gano'n yan mga kapatid ko sa Panginoon. Ha? Hindi lang tao po nililinis sa Diyos. At yung nilinis ng Diyos, ha? Pwede na rin kumain doon sa mga bagay na nilalang ng Diyos. Ang masama nga doon eh, yung sinasabi po sa Timoteo, sa Timoteo 4, tingnan natin Timoteo 4, mga kapatid ko sa Panginoon, para malaman po natin na sa panahon natin ngayon, kanino katuruan nyo? Hindi ako may sabi mga kapatid ko sa Panginoon, sundan ninyo yung Biblia na pinag-aaralan po natin. Sa Una Timoteo 4, pag-aaralan po natin kung sino po tinutukoy dito. Uno, para maintindihan po natin patuloy. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at nakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So ano pa pala? Anong dahilan? Dahil doon sa panghihikayat at pakikinig sa mga aral ng demonyo? Ha? Ano yung mahayag doon dahil nga doon sa pangangaral? O yung doon sa pakikinig at sa panghihikayat ng masamang espiritu? Na ito ay ang mga aral ng demonyo? Sino yun? Ano yung mahayag na sinasabi dito na nagkakaroon po ng kaganapan ngayon? Dahil lang doon ang sabi nito, magsisitalikod sa pananampalataya. Kalain mo, sino nagsitalikod sa pananampalataya? At anong dahilan? Bakit nagsitalikod sa pananampalataya? Dahil sa panghihikayat at pakikinig sa mga espiritong ang espiritu mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Kalain mo yan? Magsisitalikod sa pananampalataya. Sa palagay nyo, sino kaya ito nagsisitalikod sa pananampalataya? Dahil doon sa pakikinig. Sa panghikayat ng masamang espiritu ng mga aral ng demonyo. Sino itong nagsisitalikod? Sa isip niya. Tayo yun. Iniisip tayo nun. Totoo ka dyan, Sister Lily. Iniisip tayo nun. Yung nagsisitalikod. Bumukod na kayo. Di ba? Pero ang tanong,
Dahil ba doon sa mga aral ng demonyo na ito ay nananatili tayo, kaya kung saan tayo nagsitalikod ngayon, gusto nilang palabasin. Para malaman natin, sa versikulo 2, sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinuruan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ibig sabihin sa mga pari lang ba ito? Tapos sasabihin, ayan yung mga aral ng wala sa tamang pananampalataya. Kasi ipinagbabawal yung pag-aasawa. Pero, iisipin doon sa mga pari. Kasi aral ng kanya na ipinagbabawal yung pag-aasawa, di ba? Yun lang ba yun? Natapos na ba dito? Tuloy natin. At, ano sinabi? Ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yung mga nagsampalataya nakakaalam ng katotohanan, lumalayo ba doon sa lamangkati? Sino yung lumalayo sa lamangkati? Dahil pinag-uutos na magsilayo sa mga lamangkati. Walang hikayat sa araw ng Kaninong aral pa yan? Yung pangikayat na yan? Aral ng demonyo. Sino demonyo ngayon dito? Yung pinapalayo? O yung ano? Hindi lumayo. O yung tumatanggap na may pagpapasalamat? Yung may pananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yung nag-uutos na lumayo. Yung nag-uutos na lumayo, yan po yung nahikayat nino? Ng diablo, ng demonyo. Aral ng demonyo na pala yung panahon natin ngayon. Sige, mag-isip-isip tayo. Ano yung mga nilalayuan natin? Ako nga dati, mahahawakan ko lang yung bangkay ng baboy kasi driver ako ng tricycle, mamasada ako. Pag may sumakay dyan, baboy na nakatay. Buong baboy yun nalinisan na. Siyempre natural, mahahawakan mo yun. Kasi lilinisan mo yung motor mo dahil may dugo-dugo kayo siguro, ayaw niyo siya ganyan kasi baboy, baka mahawakan ninyo yan. Sino yung tinutukoy dito na nakikinig doon sa mga pangikayat ng mga aral ng demonyo? Hindi lumalayo. Hindi lumalayo. Kasi, Utos nila yun. ano yung pag-utos na mayroon doon sa lumang tipan dyan? Hawakan mo lang yung bangkay niya, magiging karumal-dumal ka maghapon. Yun siguro yung iniisip nila. Pero aral na po ng demonyo yan, aliwanag Kaya kami, yung aral namin, hindi namin kayo pinapalayo dyan sa mga karumal-dumal na yan. Kasi, dahil sa pananampalataya namin at pagkaalam po namin ng katotohanan, nilinis na ng Diyos yan. Pero hindi namin kayo pinipilit. Yun nga lang. Hindi namin kayo pinipilit. Kasi nga lang, doon sa pangangaral po ninyo, sa halip na sumampalataya kay Kristo, Sisihatol. iba ang sinasampalatayanan. Sisihatol pa. Kahit na sabihin mo hindi ka pa hatol doon, iba na sinampalatayanan mo Nahikayat ka na doon sa aral ng demonyo, pwede ba yun? Tapos yung pa rin ituturo mo doon sa mga membro na magsilayo sa mga lamangkati? Walang malayo. Ano ba yung mga lamangkati na tinutukoy dyan? Pwede yung mga meat, yung mga karne.
Abstain from meat. Ah. Mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayon, ano pa? Sabi niya, sapagkat 4, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat. Sorry po. Walang anumang nararapat na itagwil kundi tanggapin na may pagpapasalamat. Ayun. Tapos yung isang tao kumain, wala may pagpapasalamat sa Panginoon. Inatulan mo pa. Darating sa isang lakas. Ayan, totoo yan. Hatol. Para lang may pakita talaga na nung kumakain ng baboy, may hatol. Punta sa Isayas. Eh kung pangahawakan po natin yung Isayas na hatol ng Diyos, kung ipagpapalagay nyo hanggang ngayon yan, sino kaya maliligtas? Sa palagay nyo? Yung mga hindi kumakain ng baboy, yun na maliligtas? Alalahanin po natin, ang kaligtasan hindi sa pamagitan ng pagkain o pananamit o sa pag-inom. Ang kaligtasan po natin na kay Kristo. Ang ginawa niyong kaligtasan, yung pagkain, pagka hindi kayo kumain ng karmarduman, hindi kayo kapit sa isang wakati. Ha? Doon lang kayo kumakapit? Sa hindi niyo pagkain? Eh, samantalang pinapaniwanag po namin sa inyo, wala kahit isa man sa atin dito na nagtuturo na bawal kumain ng baboy na hindi nakakain. Alis lahat yan, nakakain mo. Hindi lang naman baboy. Tinutukoy dyan, kung tutusin, kung pag-aaralan mo yung Levitico, ang dami yan eh. O, di pili-pili. Pipiliin mo yung baboy at saka yung daga, kasi yan ang darating sa isang wakas sa Isayas. Eh, paano yung pag kumain ka ng aso, kumain ka ng pato? Bawal kumain ng aso. Kaya nga, hindi naman kasama doon sa darating sa isang wakas eh. Wala nang nabanggit na aso doon, pato eh. Madali lang kainin, pero pag matumalok na, wala. Biruin mo, pati yung isda na walang kaliskis. Tapos, Kakain ng bagoong. at tagal-tagal ko sa misyon. Nagpupunta ako doon sa misyon. Yung galunggong, o kaya yung tuna, may parting walang kaliskis, may parting may kaliskis. Puputulin mo yun, kainin mo may kaliskis, yung walang kaliskis, hindi mo. Isang laman lang yun eh. Isang isda lang. Yung dilis, hindi nyo ba alam yung dilis? Siya may sabi na yung dilis walang kaliskis. Sino ba nagturo sa'yo? May kaliskis yun pag bagong huli. Hindi, sino nagturo sa'yo? Ay, siyempre, natural. Sino ba? Yung mga pinaglilingkuran ko dati, na kahit hindi ko mapaglingkuran ng asawa ko, sumunod lang ako sa kanila. Ganun lang naman masunurin eh. Ako dati, kami, nung hindi pa namin natuklas ang tunay ng panampalataya, sino bang hindi masunurin sa inyo? Lahat ng alang gusto nyo, sinusunod namin eh. Kahit mapabayaan lang po namin yung mga pamilya namin, alang-alang sa inyo na pinamumunuan namin. Kasi pag hindi namin kayo nasunod sa gusto nyo bilang namin mununo, sasabihin nyo, hindi na kami nagpapasago. Siray ko ng mga aso, sunod-sunuran lang Oo. ako. Sino pa kami sa inyo nung araw? Lahat ng gusto nyo, sinusunod namin. Pero ngayon, hindi na. Hindi kami naging masuwayin sa inyo, masunurin kami. Pero ngayon, nung natuklasan namin yung tunay na pananampalataya, sasabihin nyo ngayon, suwayin kami dahil hindi na namin gusto sundin yung gusto nyo. Diba? Sasabihin nyo matibis ng ulo namin, sasabihin nyo hindi na kapatid. Paano sinasabi nyo hindi na kapatid dahil hindi na kami susunod sa kagustuhan nyo? Eh natural, masasabi mo ba yun na hindi na kapatid kung sinusunod mo yung kagustuhan nila? Hindi ka tatawagin hindi kapatid pag yung gusto nila susunod mo pa.
Bakit yung pagsunod ba natin sa namiminuno na ang ipinapasunod, maliwanag na hindi sa pananampalataya? Gusto mo ba yan na doon na hindi sa pananampalataya sinusunod mo, maliligtas ka? Gusto ba natin yan? Sa sarili, gusto mo ba yan? Siyempre, hindi. Kasi hindi Oo. ko Siyempre kahit ako hindi, bakit? Ano magiging kapulan ng pagsunod ko ng pagsunod? Kung hindi na pala ako maliligtas doon si pinapasunod. O, kaya kayo mga membro, nanonood, hindi po pwede na kami tumigil sa mga ganitong pananalit at pangangaral sa inyo. Dahil kung talagang sa Diyos kayo, no? Balang araw, maintindihan nyo rin po yung mga pangangaral namin sa inyo ayon sa nasusulat sa Biblia tungkol kay Kristo. dalian mo. Kaya ito, pag ako na nagsasalita po, pag ako nag-live na, hindi ko piling hindi salita yung mga bagay na ito. Kasi kung sa pananampalataya lang ang ituturo namin, ha? Okay lang yan, pinapakinggan nyo, naiintindihan nyo. Pero sa kabila nun, hindi bang haluan po yung pananampalataya na naiintindihan nyo sa pangangaral namin? Kung hindi po namin ipinapaliwanag kung ano yung pananampalataya. Kasi yung pananampalataya dapat kay Kristo lang. Kaya pag nangangarap po si kapatid na Louie dito, puro kay Kristo eh. Tungkol sa pananampalataya eh. Eh kayo nangangaral na kung ano-ano pananampalataya mayroon. Kaya nandito ako na kung sinasaway ko kayo. Na hindi po yan. Kailangan isama sa pananampalataya. At hindi rin pwede na yung pananampalataya natin kay Kristo, pili dito, pili doon. Lahat ng salita ni Kristo, doon natin makikinig, doon tayo makikinig, dahil yun ang paniniwala. Ay kung anong sinabi ni Kristo na yung nasa labas ng tao, pag pumapasok, hindi nakakaawa kung walang ganun salita ni Kristo. Bakit namin papangaralan maging ganun nga? Eh kaso si Kristo nagsalita nun, no? At isipin na lang natin na yung nasa labas ng tao na pumasok at lumalabas sa daan ng dumi, ano yun? Salita ba yun? Yung nakatawa na sinasabi doon, yung pagkain. Oh, kasi yung pagkain na tinutukoy dito eh. Pag pumasok, dadaan sa tiyan. Oh, pagkatapos, ilalabas mo yan sa daanan ng dumi. Oh. Salitang ito. Yun ba yun? Yun lang ba yun? Nasasabihin na, salita yun na pag nasa labas, pag pumasok, kung napakinggan mo, naniniwala ka na. Eh, sabi, hindi naman pumapasok sa puso yung sinasabing lumalabas eh. Ay, yung pumapasok sa tao, hindi nakakaawa eh. Pumapasok ba sa puso yung baboy? Sa tiyan. Ay, naku, pag pumapasok yung baboy sa puso ninyo, hindi matutunaw yun. Kung ikaw mamatay mo yun, kasi bakit? Hindi naman tumutunaw ang puso ng pagkain eh. Tawag doon, walang pag-iisip. Yung nakakaawa dyan, yung pag-iisip. Salita. Ano yan? Halimbawa, yung nakakaawa na pag-iisip. Eh, siyempre naisip mo, karumal-dumal yan. Hindi, dahil sa karumal-dumal sa'yo, tuturo mo na rin. Huwag mo kainin yan, karumal-dumal. Hindi nahawa. Pero yung literal na sinasabi ni Kristo, na pag nasa labas ng tao pumapasok, hindi nakakaawa, hindi tao yun nililinis dun. Ang liwanag, Kain. Salita. pagkain. Kahit anong pagkain yan. Dahil alam naman natin na kahit anong pagkain yan, alam naman natin yung apat na hindi pwede Kahit anong pwedeng pumasok sa sa kahit ano pwedeng pumasok. Pero mayroong tagubilin ni Apostol Pablo na hindi dapat pumasok sa ating bibig. Yung apat. Yung apat. Yung Diyos-Diyosan. Nasa labas yan. Nasa sa iyo kung kakainin mo yun. Pag kinain mo, sikabubuti ba yun? Yung binigti, nasa labas yan. Pwede yan pag kinain mo. Papasok sa bibig mo yan. Lalabas din sa dumi na yan.
ikabubuti mo ba yun? Apat lang yun. Pero, Yung dugo, nasa labas ng tao. Kapag kinain mo, lalabas din sa daanan ng dumi. Oh. Ibig sabihin yun. Nagiging mabuti ka? Hindi. pag hindi mo kinain, ikabubuti mo pa. Pag hindi mo kinain, ikabubuti mo yun. Kasi yun ang Sabi, apat na utos na lang eh. kung kayo'y mangilag sa mga bagay nito, ay ikaw'y bubuti. Kung kayo mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Sino may sabi? Apostol Pablo, kasi yun na lang apat. Ikabubuti Na nasa labas ng tao, na hindi porke nasa labas ng tao, yun ang gagamitin nyo ngayon, na pag kinain mo yan, lalabas sa dalang dumi. Baka yun ang ipapalagay nyo sa amin, na kami, kumakain na kami. Hindi po, sinusunod ko namin yan, yung apat na yan. Dahil hindi pwedeng pumasok sa amin yan, kasi hindi isa kabubuti namin yan. Mayroon pa rin, na kung saan nasa labas ng tao, na hindi dapat pumasok sa kanya. Kasi, pag pumasok sa inyo yung ipinagbabawal na apat, ay hindi siya kabubuti yun. Kasi, pinapasok mo eh. Yun ang sa amin ngayon na sumasampalataya. Hindi po kinasa labas ng tao yan na pumasok hindi nakakawa. Lahatin mo na. May apat na sinasabi na Apostol Pablo na hindi magkaganon. Anong babasa yun? Sa gawa 15. Oh. Na? Conforme. Yung nasa labas ng tao na pag pumasok, hindi nakakaawa. Oh. 15-20. Kung papasok sa'yo yun, hindi naman si kabubuti yun. Oh. Asan ka pa? Kami na sumasampalataya, alam namin nasa labas yan, na pag sila yung hindi nakakaawa, ang sa amin na sumasampalataya, hindi mabuti sa amin yun. Kaya yun ang mga bagay na nasa labas na hindi namin pinapapasok sa amin. Conforme po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Apat lang. Kaya nga yung ibang paniniwala eh. Oh, wala man sinabing ipis na bawal dyan. Kung gusto mo, kainin mo. Oh, apat lang sinabi eh. Oh. Kaya nga ngayon, makikita mo, karamihan ngayon. Kinakain. Mayroon diyang mga langaw. May mga ahas, kinakain na ngayon. May mga kumakain ng paniki. Gusto nila eh. Oh. Gusto nila eh. Para sa kanila, malinis yun eh. Sino tayo na hatol? Ang iba, Oh. May paniniwala pa nga yun eh. Bakit? Ha? malakas, Kaya nga kinain nila yun, dahil siguro, nagbabasa ng Biblia ang mga yan, malakas ang pananampalataya. malakas ang pananampalataya. Nakita siguro na wag magsilayo sa labangkate, nakita siguro ng ano, yan, hindi naman pinagbabawal na kumain eh. Ang sinasabi lang dito, pag pinalalayo ka, aral ng demonyo, ikaw ba papayag ka nun? Na yung aral ng demonyo para masusunod mo. Oh. Isa dun sa nilinis ng Diyos. Yan ang maliwanag. Pag-aralan nyo mabuti ang sinasabi sa unang Timoteo 4. Hindi namin aral yan. Kanino aral? Aral nyo yan sa amin. Pero yung aral na yan, saan nyo nakuha yan? Aral ng demonyo. Kaya ba may sabi? Pasensya na. Kami nagsasalita lang po ng totoo. Ha? So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Ano ba mga kapatid ko? Kaya napakahalaga po sa bawat sa atin yung pag-ibig. Dahil tinuturo po ni Kristo. Dahil yung pag-ibig, wala ka na dapat na gawin yan, humatol, hindi mo dapat gawin yan dahil may pag-ibig ka. Kahit kaaway mo, ibigin Kahit kaaway mo yan. mo. Kung yung kaaway mo nga,
Ibigin mo, eh, baka yung mga kapatid mo na kumain lang ng baboy, hindi mo na matanggap, itunurin mo ng kaaway. Ang sabi ni Kristo, ibigin mo ng kaaway, sino sinusunod, sino bang dapat sumunod nito? Eh di yung maaway. Eh kami, hindi naman umaaway sa inyo, nagsasalita lang kami ng katotohanan. Mahal namin kayo kasi, kaya hindi namin kayo iniiwanan sa ere. Eto, nagsasalita pa rin kami. Oh. Kasi kung kami magsitigil na dyan sa mga kamalian nyo, yun na talaga wala kayong pag-ibig sa inyo. Hindi naman pwedeng sabihin na bahala kayo sa buhay nyo. Hindi naman namin pwedeng, bagaman, lagi namin naririnig yan sa mga ngaral. Hindi na kami nagturang, ang tigas na lang ulo nyo, hindi namin ginagamit yung salita na yun. Sila nga nagsasabi nun, dati. Silang lumabas. Ha? Sila Hindi nagsasabi, dapat gamitin natin na salita yun. Pag sumampalataya kay Kristo. sila nga nagsasabi nun sa atin. Oh. Sa mga lumabas, bahala kayo. Sa mga lumabas, bahala kayo, hindi na kami nagkulang. Kalain mo yan. Ha? Kaya pinapakita namin sa inyo yung salitang pag-ibig na itinuro ni Kristo. Ang pag-ibig, mga kapatid ko, natural, medyo may kabagsikan yan. Kasi bakit? Paano nasasaway ng kapatid na may kabagsikan? Kung wala kang pag-ibig sa kanya, hahayaan mo na lang? Parang mga hiya. Oh. Eh natural, huwag mong hayaan yan. Magsalita ka ng magsalita hanggang sa maintindihan at maunawaan. Mga tuto. Hanggang sa mga tuto at magsigaling sa pananampalataya. Yun ang purpose namin. Yan ang pag-ibig namin po sa inyo. Hindi lang doon sa mga bagay. Napakahalaga po mga kapatid yung kaligtasan ng mga isa sa atin na pinapangaral namin po sa inyo. Oh. Ganon ang pag-ibig namin sa inyo na itinuturo ni Kristo sa amin na hindi namin kayo pwedeng iwanan. Eh sabi nga kung tutusin, bago kumangaral po sa labas, dito muna sa loob Dahil gaano ba kalagay? Nasa loob na yan Kinamatayan na ni Kristo yan, yung nasa loob. Napautismo na tayo dahil sa kanyang kamatayan. Pagkatapos, mababaliwala sa atin. Tapos kami ngayon, kumbaga, kukonsintin namin lang kayo. Bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi kami nagkulang ng kapangangaral sa inyo. Ang inaano po namin dito, baka pagdating ng araw, kung di na kayo magsasalita sa inyo, ipagsusulit po namin. Kasi nasa Bible po yan, sa Ecclesiastes. Pagka ang isang kapatid na matuwid ay hindi na lumalagad sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, namatay siya, na hindi mo napangunahan, sisingilin sa inyo ang inyong dugo. Eh, sino ba sisingilin dito? Eh, di kami, kung hindi namin ito palagi ipinapahayag po sa inyo, para malaman ninyo yung kung saan tayo magiging matuwid, dahil yung mga aral na itinuturo po natin nung una, kasama niyo ako noon. Yung mga aral na itinuturo natin nung una, hindi tayo magiging matuwid po dyan. Hanggang ngayon naman, pinapangaral tayo. Oo. Noong araw, kung ano yung mga itinuro niyo po sa amin, sumusunod kami dyan. At yan ang ginagawa niyong dahilan kung paano kami nabautismuhan dahil sa mga itinuro niyo sa amin. Tapos nung kami nabautismuhan na naging member sa Jerusalem Church Blood, bakit kami tumalikod? Yun ang mga question niyo natatalikod kami kasi nalaman po namin yung tunay na pananampalataya Ayaw namin na mapahamak kasama ninyo. Kaya naman, ngayon kami, ang gusto namin kung paano kami inalis sa inyo ng Panginoon, gano'n din ang ginagawa namin sa inyo, baka yung ilan, alisin din ng Panginoon. Dahil hindi kami lumabas sa kagustuhan namin. Hindi sa kagustuhan namin kung saan kami lumabas sa iglesia. Nandito pa rin kami sa totoong iglesia.
Inalis lang kami ng Panginoon, doon sa halip na ituro si Kristo, iba ay tinuturo. Kasi pag iba ay tinuro natin, mapapahamak tayo eh. Ayaw ng Panginoon na kami matuturuan nyo ng iba kay Kristo. Kasi ayaw mapahamak kami ng Panginoon. Kaya inalis kami sa inyo eh. Hindi kami umalis sa inyo ha. Inalis kami ng Panginoon sa inyo. Nasusulat po yan. Inalis sa kulungan. Panginoon magsabi. Aalisin ko sa inyo ang aking mga tupa. Saan mabasa? Ezekiel. Sige, ano? Ha? Panginoon yung nag-aalis. Kasi kung kagustuhan namin umalis sa inyo, natuto na kami umibig sa inyo eh. Napamahalan na kami sa inyo. Sa totoo lang. Pero bakit nangyari yung ganito? Kasi Panginoon po nag-aalis. Hindi kami umalis sa iglesia. Nananatili kami sa iglesia. Iglesia na tinubos ni Kristo. Andito kami. Hindi naman kayo pumunta sa iba-ibang kongregasyon eh. Nandito kami. Sa mga patunay na itinuturo po ninyo. Gawa 20-28. Tapos sa unang Timoteo 3:15. Dito kami. Hindi kami maalis. May sabi, umalis kami sa iglesia. Inalis lang kami sa inyo. Yan ang totoo. Kasi kung hindi kami aalisin sa inyo, sino na naman magpapayag ng tunay o magpapayag ng totoong salita ng Panginoon? Hindi pare-parehas lang tayo na pagdating ng Panginoon umaasa ligtas, ay hindi para tayo magiging, kumbaga hindi tayo pakikilalanin. At doon sa hindi pagkakilala sa atin ng Panginoon, manunumbat tayo noon. Bakit? Nasa Bible. Nasa Bible na po yun, may panunumbat. Ng mga tao na hindi sumampalataya sa Panginoon. Ang sabi, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagsigawa kami ng mga mabuti. Nagpahayag kami sa iyong pangalan. Sino bang hindi nagpapayag ng pangalan ng Panginoon dito? Halos lahat ng kongregasyon nagpapayag. Bakit nga lang, bakit sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala? Sige nga, sa palagay nyo, kilala kayo kaya ng Panginoon sa bagay na yan? Magsilayo kayo. Kayong mga nagsigawa ng katampalasanan sa akin. Ano ba yung isang halimbawa ng katampalasanan, Sister Lily? Na kung saan sinabi ng Panginoon magsilayo kayo sa akin. Katampalasanan. Bigay ka nga sa halimbawa. Katampalasanan na. Ayun yung sinasabi na hindi kayo nakikilala, magsilayo kayo, kayong mga nagsigawa ng katampalasanan dahil sa akin. Hindi ba yung katampalasanan yung sa halip na sumampalataya ka, ibang sinampalatayanan mo? Sa halip na ipangaral yung salita ni Kristo, iba ang pinapangaral mo? Di ba yan ang katampalasanan? Yung nag-aaring ganap sa sarili. Katampalasanan. Ano ba yun? Yung sasabihin mo na si Kristo sumunod sa utos. Lahat ng against kay Kristo. Yun, yan ang katampalasanan. Lahat ng kontra kay Kristo. Yan mga katampalasanan. Kasi baka hindi mo pa mabanggit lahat. Baka hindi niyo po, kung isa-isa natin, dami yan. Lahat ng kontra sa pananampalataya natin kay Kristo. Yan yung katampalasanan. Kapag dating ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Gusto niyo ba yun? Isa kayo na pagbikaan ng Panginoon pagdating niya? Kaya kinakailangan mga kapatid ko sa Panginoon, tayo, proud tayo, maniniguro tayo, at yung kasiguruhan natin,
Para hindi lang tayo magkamit noon. Kung tutuusin, gusto ng Panginoon lahat maligtas eh. Oh, totoo hindi. Kaya nga ibinigay ang kanyang bugtong anak upang ang sinunod sa kanyang sumapalataya huwag mapahamak. Ibig sabihin, kahit sino man. Para lang tao, hindi mapahamak. At magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, bakit kaya sa halip na ganun, hindi nagkaganon? Nasa Bible lang kasi, kukunti lang maliligtas. Maraming huhukuman, maraming mapapahamak. Nasa Bible yan. Oh. Diba? Gusto ng Panginoon na tayo maligtas, kaya nabinigyan kanyang anak eh. Ay dangan nga lang yung tao, hindi tinatanggap yung ibinigay ng Diyos sa atin. Kung may tumanggap man sa ibang pamamaraan, tinanggap sa hindi pagkakilala, ayan na mahirap. Tatanggapin mo yung sinugo ng Ama, hindi ayon sa pagkakilala. Ayan ang tanong. Yung pagtanggap niyo ba kay Kristo, ayon ba sa pagkakilala? Sa palagay ko, yung iba, hindi. Karamihan sa atin, Jerusalem Church of God eh. Yung pagtanggap kay Kristo, hindi ayon sa pagkakilala eh. Bakit? Tuloy mo, sasabihin mo si Kristo sumunod sa mga utos. Tapos tatakbo ka sa Ten Commandments para ipilit na pasunod sa atin. Hindi yung Ten Commandments sinunod. May utos ng Panginoon para sa Kanya at para sa atin. Hindi Ten Commandments. Yung utos ng Ama sa atin ngayon, makikinig tayo sa anak. At ang utos ng anak ngayon sa atin, sumampalataya tayo doon sa sasabihin niya. Yun lang. Hindi natin isama yung pananampalataya sa Diyos sa mga Ten Commandments binigay, sa mga pagkain, sa mga pista-pista. Huwag na po natin yan i-insert sa atin. Huwag na natin ituro po yan. Dahil lalo tayong no? Kumbaga, alam niyo ba, ang Diyos sa mapalibuguin. Pagkatapos na ibinigay ng kanyang anak, maghihirap mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo na bautisman, tapos iba pa paglilingkuran mo. Hati pa. Mas pabor pa yung pinili ng tao kay Kristo. Dapat po, no? Kay Kristo po tayo. Yan, maliwanag sinasabi yung magkaisa tayo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Diyan tayo magkaisa, hindi yung kagustuhan ng tao. Na gusto magkaisa, pero ang gusto mangyari, talo ka leader. Kung ano yung sasabihin ng leader, sumunod ka. Pwede ba yan sa sarili? Hindi na pwede. Kay Kristo, hindi pwede yun. Para sa atin, hindi na pwede yun. Kung mayroon tayong leader na susundin dito, si Kristo, siya ang Pangulo eh. Alam yung Pangulo, leader. At yung leader natin si Kristo, hindi yan manliligaw sa atin. Dadalhin tayo dun sa Ama. Pero yung mga leader-leaderan dito sa libutan, dadalhin tayo sa kapamakan. Totoo, mayroong inilagay ng Panginoon na maging leader sa atin. Maliban kay Kristo, mayroon nilagay. Kaya nga dito sa lutang iglesia, nakatawan ni Kristo, inilagay pastor, evangelista, guro. Nandiyan na rin yung mga pero sa panahon natin ngayon, wala na mga pasa, wala na mga apostol. Sa panahon natin ngayon, wala na rin yung mga saserdote, wala na yung mga sinasabing pa dyan. Propeta. At ang nagpapatuloy ngayon na pastor at propeta, si Kristo. Siya yung Pangulo. Siya yung susundan natin. Ngayon, kung yung inilagay naman dito sa loob ng iglesia na siyang katawan ni Kristo ay si katitibay, bakit di tayo pasasakop sa kanila? Conforme sa pagpapasakop ng mga membro
sa namumuno. Baka yung pagpapasako po natin, hindi na sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil sa halip na si Kristo ang susundin natin, ang nasusunod natin iba, dahil doon sa mga inilagay. Kasi ano ba purpose? Ba't inilagay yan sa loob ng iglesia? Nasa ano yan eh? Hindi ko nakakamali. Episo. Bakit nilagay yun? Tingnan natin. Episo. Tama ba yun? Palalago. Sa katitibay. Katitibay pala. Bakit hindi lang matibay? Iyon nga eh. Ito. Episo Kapitulo 4:11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Anong purpose? Bakit nilagay ito? 12. Sa ikasasagda ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. Diyan tayo magpasakop. Diba? Dahil ng mga banal. Yan, diyan tayo magpasakop. Nag-aantay nga tayo eh. Ay kaso eh, walang dumarating eh. Na yung mga nilagay dito sa loob ng iglesia, na ayon si katitibay ng katawan ni Kristo, walang dumarating eh. Pero kung may dumating sa atin, at yung araw niya, sa katitibay, at ang Kristo, eh, bakit hindi tayo pasako? Inilagay yan eh, para sa katitibay eh. Ngayon, yung pinanggalingan natin eh, hindi nagkakasundo. Nagkakabahabahagi. Ako si ganun, ako si ganito, ako ni si... Kung ano yung nasa Biblia, yun ang nakikita natin pangyayari ngayon. So, kakikibay ba yun? Hindi nagkakaisa. Tapos gusto magkaisa. Ang gusto ng isa na elder, dito kayo sa amin. Yung isa naman elder, ayaw. Ay, dito kayo sa amin. Yung isa naman, dito sa amin. Ay, ngayon, ang tanong, magkakaisa ba yun? Kami yung original. Kami nauna. Kami ang nauna. Sasabihin, kami original. Kami ang register. Tapos sasabihin, naka-register kami. Tapos sasabihin naman, bakit ganun? Wala na sa amin yung check. Wala na sa amin yung record na si Bara. Sabi nakaw na. Dapat ganito eh. Para sa katitibay at pagkakaisa. Nabalitaan ng isa na dati umaawa ng record sa check. Nabalitaan niya na ako sa iba. Ay kailangan, sumuko na itong nawalan, pumunta na doon sa nakakuha. Kasi bakit? Ibig sabihin, hindi pabaya yung nakakuha. Dahil hindi makukuha ng kahit sino man yan, kung hindi pinababayaan nung may hawak nito. Saka kung hindi nilang kanitong bilis sa repo yan, hindi nila may... Ang lagay, gusto niyo ba na makakuha ng iba? Ay siyempre natural, ang kukuha malakas ang loob nun, yung iglesia rin, na aktibo, hindi pabaya. Sayang yun eh. Hindi niya rin yun Di dapat, magpasalamat nga kayo dahil narin nyo. Huwag na po kayong kung ano-ano mga salita pa, hindi magiging mabuti dudulot yan. Hindi magkakaroon ng pagkakaisa po niyan. Ang alam ko, na nasa Biblia, magpakababa kayo. Ngayon, kung elder, magpakababa. Sumunod doon sa may hawak ng record sa check. Masama ba yun? Nasa Bible, magpakababa kayo. Ayaw nito magpipista Kasi sa halip na magpakababa, nagsusuwagan ano sabi sa Biblia dyan? Mag-iwag kayo, baka kayo maglipulan sa isa't isa. Pag naglilipulan na isa-isa, wala na.
Kaya, ipaalala ko lang po sa inyo, sa halip na mag-isip pa kayo ng masama, doon sa kumuha, magpasalamat na kayo kasi hindi iba ang nakakuha. Ang maganda dyan, ipakita ninyo yung pagpapakumbaba na sinasabi ni Kristo. Bilhin mo. Gusto mo makuha, bilhin mo. Magpakumbaba kayo para magkakaisa. Ngayon, pag nagkaisa na kayo, kasi tatlong elder yan. Nagkaisa yung tatlong elder, kami na lang ang problemahin ninyo. Wala kayong problema sa amin. Hindi, ibig sabihin, hindi po problemahin kung paano tayo makipagkaisa sa kanila. Siyempre, tayo ang natural na Ang ibig ko sabihin, wala silang problema sa atin. Dahil Oo. tatanggapin natin sila. yun, walang problema sa atin. Dahil kahit sino sila sa atin, tanggap natin. Yan ang sa atin. Pero, Malaki talaga problema nila. kasi kumbaga, Hindi pag tayo- nagkaisa na kayo, ito naman kami ngayon. Hindi ako matatalo. Nagmula sa amin, yung mga payo, paalala sa inyo na kailangan, marunong kayo magpakumbaba, kailangan magkaisa kayo. Pagkatapos naman nagkaisa kayo, kami naman ang re-request sa inyo ay sa Biblia, para matupad yung sinasabi, magkaisa kayo sa pag-iisip kay Kristo. Ngayon, dahil puro Kristo pinapangaral namin, wala nang iba. Kristo, yung mga pagkain na yan, kakain ka o hindi, okay lang. Basta wag lang umatol. Pero tingin mo magkakaisa yung tatlo. Sa kuwan niya siguro, pag may magpapakumbaba sa isa't isa sa kanila, pwede yun. Pero kung pataasan ng pride, hindi mangyayari yun. Darating na si Kristo. Ibig sabihin, wasak. Hindi, pero meron din naman yata nasusulat na magkakaisa silang tatlo. Magkakaisa, no? Magkakaisa yun laban sa atin. Lahatin mo na yan. Kahit katoliko, kahit anong kongregasyon yan, sama-sama na sila. Kasi dalawa lang yan eh. Yung mga sumampalataya kay Kristo at yung mga hindi sumampalataya kay Kristo. Kahit anong religion. Kasi maliwanag ang sabi ni Kristo, ang aking magulang, ang aking anak, ang aking kapatid, yung sumusunod sa akin. Yan ang kinikilala ni Kristo. Ngayon, dadalawa lang yan. Marami pa sila eh. Yung ikaliligtas at ikapapahamak. Dadalawa na yan. Bagaman maraming kongregasyon, dalawa lang yan. Sa ikaliligtas at sa ikapapahamak. Kasi sabi ni Kristo, yung mga hindi sumampalataya sa Kanya, kaaway. Tayo sumampalataya kay Kristo. Ano tayo ng mga tao di kaaway din. Kaya nga tayo yung sinasabi pag-uusigin eh. Anong dahilan na pag-uusigin tayo? Dahil sa aking pangalan. Tayo natin yan. Alam mo ba, Sister Lelen, yung sinasabi na nasa Bible na uusigin ng iglesia? Kung pag-aaralan po natin yung iglesyang uusigin, tayo yun. Hindi porque iglesia ng Diyos sila yung uusigin. Sila nga number one mang uusig sa atin. Bakit? Nasa Bible na po yan. Silang number one manguusig kay Si Apostol Pablo, tinuro ng kanyang magulang na may kaligtasan sa kautusan hanggang sa nagkaisip. Alam natin kung ano ang kasaysayan ng iglesia na yung mga sumusunod ni Kristo, yung mga tinupos ni Kristo, yung mga alagad ni Kristo. Alam natin kung ano si Apostol Pablo nung una na pinapatunayan niya na nasa siktang ito. Yung siktang ito, hindi yung Jerusalem Church of God, hindi po yung sinasabing Kristiyano, hindi doon sa sikta na yun. Kundi nasa siktang ito ng mga Hudyo. Ang tunay na sikta,
na kinaroroonan natin, yung Kristiyano, kaya yung pag-uusigin ng yung tatawag na sinasabi sila yung iglesia. O, mirin mo, nung ang tagal-tagal po natin sa Jerusalem Church of God, Anong taon ka nabaptize? 93. 1993. Nag-observe na ako ng 92. 93. Hanggang sa tinanggap ko rin yung... Alam niyo, sa totoo lang ha, nung tinanggap ko yung bautismo, nagpatuloy ako. Pero nung gawin akong evangelista, hindi ko alam yun. Oo. Hindi mo na alam Hindi ko alam na yung pagsama namin ni Balsarico, ako, Balsaquiles, o sa mama nga si Bardal din eh. tatlo. Hindi ka makakaurong. Tandang-tanda ko pa. Ginawa kaming evangelista na wala pa akong alam. Talagang pinagkaloob ng Oh. Panginoon kahit wala kang alam. Ang alam ko lang doon, kaya ako ginawang evangelista kasi nga doon sa Bible Institute. Doon sa pagpapractice siguro, yung mga ipinapractice ko nung una na yun ang pinapractice na ituro sa akin. Doon sa pananalitang gano'n na parang kitang-kita na Tagapagtanggol ka ng oo, kautusan. kaya ito kaya na to. Ha? Kaya na to. Kaya na ipagtanggol ang iglesia nito. Yun yung naging performance. Kaya, naging evangelista ako. Dahil sa Kayong kautusan. evangelista Oh, din. dahil sa utos. Tapos, naalala ko pa nga sabi ni Lidor noon eh. Oh, gabayan niyo yan ha, bago yan. Sino Huwag elder? yung pababayaan. Siyempre, sinabi ng mga pastor na sinasagot na subaybayan yung pagkano. Kasi, siyempre, Bago pa lang. bago ka lang, kailangan nandun yung ano ng pastor, suporta. Pero wala namang ano eh. Kung ano lang yung katuruan sa iglesia, yun lang din naman eh. Nakitinuturo ko ng araw, biray mo, proud na proud sila nung ginamit ko nung una, kung kalimutan kita, o Jerusalem. Kung sa awit, kalimutan nawa ang aking kasanayan. Dumikit nawa ang aking dila sa ngalangala, ang aking bibig. Kung hindi kita alalahanin o pinapangulong kagalakan. Jerusalem ang dala ko na, 8 quarters. Pero magaling, no? Kabisado ko pa rin. Oh. Pero hindi pa na magiging kagalakan mo na hanggang ngayon alipin ka, ikakagalak mo yung pagkaalipin mo doon. Dapat ngayon, ikakagalak mo natin yung tayo napalaya ni Kristo. Eh sila, ikinagagalak yung Jerusalem eh. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ni ano doon ni Haring David na dumikit nawa ang aking dila sa ngalangalan, ang aking bibig kung hindi ko alalahanin, kung hindi ko pipiliin ang Jerusalem na aking pinakapangulong kagalakan. Ibig sabihin, andyan ka pa rin yan, hindi mo pwedeng iwanan yan. Ang halasalon sa lupa. Oo! Oh. Pero kung i-apply mo yan sa pananampalataya mo kay Kristo, anong Jerusalem yun? Kung lagi mong alalahanin na ikagagalak mo, eh natural yung nasa langit. Dahil pinalaya, malaya. Eh ngayon, ikagalakan mo, nandiyan sa pagkalipin. Oh, sige nga. Kailangan mo sundin yung pinag-uumpisa. Siyempre, kung nasa pagkalipin ka, kagalakan mo na sumunod sa Ten Commandments, natural, hindi ka pwedeng sumunod dyan. Hindi pwedeng hindi mo ipangaral yung kautos sa wala na. Kailangan, sundin mo yan hanggang mamatay ka. Kasi yan ang pangulong kagalakan mo eh. Sa bago na. Pero kami ngayon, pwede namin ano yan, nasa Biblia, kasi kami, binago. So, yung mga binago ni Kristo, pwede rin baguhin yan. Kaya nga ngayon, ang pinakapangulong kagalakan namin, yung pinalaya, natural. Hindi nasa pagkalipin. Paano ka magiging alin? Paano ka magiging paano ka magiging galak kung nasa pagkaalipin ka? Tingin mo, nagiging masaya kasi yung Jerusalem ngayon, nandiyan ang kagalakan mo, nakikinagagalak mo, ikaw alipin pa rin. Eh, dapat kalulungkot mo yun. Walang kalayaan. Dapat ngayon, hindi ganun ang iisipin nyo. Dapat magiging kalungkutan nyo na yan, Jerusalem na yan. Kasi bakit? Nasa pagkaalipin, sino ba yung alipin na naging masaya?
Oh, may nabasa na ba kayo ng alipin na bilanggo na masaya? Hindi nila maisip kasi yun. Ah. Sila sa pag-iisip ni Kristo. Wala akong nabalitaan na isang bilanggo na masaya. Alam niyo ba kung hirap ng bilanggo? Naranasan. Ay, hirap. Wala kang kalayaan. Bilanggo. Oh. Pero tayo, Malaya tayo. dahil sa tayo pinalaya, ang natural, malungkot ka pa rin dahil pinalaya ka, kung magagalak ka na ngayon. Saya na. Yan ang magiging kagalakan natin ngayon, yung Jerusalem sa langit. Malaya yun. Dahil yan yung ina natin, yan yung pinalaya. Hindi yung dito sa lupa na hanggang ngayon. Kung ano yung kinagagalak ng Jerusalem ngayon, nasundin yung 10 utos, yung hindi kumakain ng karmal-tumal, yung nagpipista, yan ang kagalakan nila. Hindi yan po yun. Ganyan din ba yung sinasabi na lahat, di ba masusunog ang lahat ang buong sanglibutan? Oo. Kasama rin ba yan? Kasama yan. Kaya nga mapapalitan eh. Kaya babaguhin. Oo. Babaguhin. Babaguhin nga yan eh. Hindi yung Jerusalem yan. Mawawala din yan. Masusunog din. Pinapangaral din naman nila yun. Ba't din nila maintindihan? Ayun nga eh. Wala na yung Ang hirap isip nun. nila kay Kristo. Kaya ganun, hindi nila makasabi. Nababasa nila, pinapangaral nila, mawawala yung Jerusalem na yan. Oo. Pero dun sa Pero, tugtong. Diyan pa rin sila. Oh, sa halip na umasa doon sa Jerusalem sa kalangitan, diyan pa rin umasa. Ay kailan ka papalayan kung patay ka na? Saka daw nila yung time pag bumaba na eh. Naku po. Wala ka nang Eh di saka ka na lang magbabago pag dumating na. Parang ganun. Saka ka na lang sasampalatay kay Kristo pag dumating na yung Jerusalem. Oo, wag mo muna daw iwan yung nasa lupa. Naku po. Paano kung namatay ka maging masama? Oh, mayroon na nakikira pa. Hindi nga sila masama kasi masunurin sila. Eh, ang ano dyan, sa totoo lang, alam mo kung saan sila nagkasala? Ha? Hindi pagsampalataya. Yung hindi nila pagsampalataya, hindi yung sila masunurin. Wala nang effect yan yung pagka masunurin nila sa 10 Commandments. Bibigyan kita ng halimbawa sa Tarrel. Ikaw ba kung patay ka na, may magagawa ka pa ba? Oh, eh tayo, ano kalagay natin lahat? Sa Panginoon, patay na. Oh, may magagawa pa ba tayo para sundin 10 Commandments? Ay dyan ang dahilan na kung saan tayo nagkasat na mamatay eh. Ang lahat naranasan ng mamatay. Hindi ba tayo kasama doon? Lahat. Pero binuhay na Sa tayo. akin nga lang, ang pagkakaiba sa atin, binuhay na tayo. Sa kabila na tayo, patay na. Sila. Sila nananatili na bagaman buhay patay. Kasi sa pananampalataya eh. Tayo binuhay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Eh sila, paano masasabing binuhay sila? Eh hindi naman sumampalataya kay Kristo. Kung mayroon silang pananampalataya kay Kristo, may halo pa. Di ba dapat huwag magkaroon ng halo yung pananampalataya natin kay Kristo? Kahit anong araw dapat huwag na natin haluan yung pananampalataya kay Kristo. Bakit? Di ba yung sinasabi, yung isang limpak, yung isang limpak na walang libadura pag nakaluan, Nasisira. nagiging ano na rin siya. Kaya alisin nga ninyo sa inyo ang lumang libadura. Yung lumang libadura, kung pag-aaralan natin dito, yung libadura, aral ng script at parasiyo. Dapat mawala na sa atin yan. Dahil yung 10 Commandments, aral ng script at parasiyo yan. Hindi ba yung lumang pagkatao yun? Ha? Ay natural. Paano hindi lang lumang pagkatao? O inalis mo na yung lumang pagkatao mo. Nagpabautismo ka. Iniisip mo, bagong nilalang ka. Ang pinaglilingkuran mo, Yung dati pa. yung dati. Sige nga. Hindi nagbagong buhay. Oh. Pinautismuhan niya tayo. Nabautisman ka na. Pinalaya ka na. Oh, saan pa tayo pinalaya? Sa kasalanan. Ate, saan pa tayo pinalaya? Sa kautusan. Sa anong parang tayo pinalaya? Binaptisman ka para. Oh. Di ba nakakulong tayo sa kautusan? Pinalaya tayo ni Kristo. Pagkatapos ang palaya ni Kristo, ay natural saan tayo magkakaroon ng utang na loob? Yung nagpalaya o yung nagbilanggo sa atin? Siyempre, nagpalaya. Yung nagpalaya.
Natural, doon tayo sa nagpalaya. Doon tayo maglingkod. Doon tayo maglingkod. Kaya nga pinalaya tayo eh. Ikaw ba, papalayain ko, wala kang utang na loob? Sige nga, kung ordinaryong tao nga lang, ikaw nakulong, pinalaya ka. Nagpapasalamat ka sa Panginoon pa kaya? Siyempre, sa Panginoon tayo magpapasalamat kasi pinalaya tayo. Alam po na, ang pagpapalaya sa atin ng Panginoon, sa kabila ng tayo pinabilanggo, no? Kaya nga tayo pinalaya, dahil dun sa kanyang kamatayan. Kaya bawat isa sa atin na pinalaya, doon kung saan dapat maalaala po natin yung pagpapalaya po sa atin na hindi kaya ng pagpapalaya ng tao na ginagamitan ng material na bagay. Siya, hindi bilang ginto na kung saan tinubos tayo ni Kristo. Tinubos tayo sa kanyang dugo, laman at dugo, ang pinantubos niya sa atin. Kanyang kamatayan. Hindi tayo tinubos ni Kristo. Dahil doon sa laman at dugo. Dahil doon sa ginto, pilak at ginto. Hindi. Kundi tinubos tayo ni Kristo sa kanyang sariling laman at dugo. Pagkatapos, pinalaya tayo. Ang liwanag naman yung tinuturo ng Biblia, yung kautusan. Yan po yung kulungan. Pinalaya ka ni Kristo para mawala ka na doon sa kulungan. Doon ka pa rin, yung pa rin pinaglilingkuran mo. Sige nga, mag-isip nga kayo ng mabuti kung tama ba yun. Pagkatapos ka ng pinalaya, babalik ka roon. Ano ba sa palagay niyo nakukulong sa personal? Na pagka na pinalaya, nababalik doon sa kulungan. Ibig sabihin, gumawa na naman ng kasalanan, kaya nakulong na naman. So yan po yung nangyayari po dito sa ating, dito po sa lupa. Nakulong ka dahil nagkasala ka, pinalaya ka ngayon. Pagkatapos ka pinalaya, ay natural, pag nakagawa ka na ng kasalanan, babalik ka doon. Ganon, mga kapatid ko, ang kalagayan ng isang tao. Pagkatapos ka na pinalaya ni Kristo doon sa kautusan, tapos bumalik ka pa, masama ka hindi. Masama bakit? Anong puriba natin sa Biblia? Ang kautusan ginawa sa taong masama. Yan, kaya nakulong uli. Tama hindi? Pinalaya ka na ni Kristo. Doon sa kulungan na yan, ang kulungan na yan, kautosan sabi sa Galacia. Pagkatapos ka pinalaya ni Kristo, bumalik ka doon, ibig sabihin, gumawa ka na naman ng kasalanan, kaya nakabalik ka doon sa kulungan. Kaya ang sinasabi doon sa kautosan na siyang kulungan na sinasabi sa Galacia, kaya nga nakulong uli, dahil ang kautusan gumagawa ng kasalanan. Natural. Pinalaya ka na, gumawa ka na naman ng kasalanan, di babalik ka doon. Kasi sasabihin, hindi na kami gumagawa ng kasalanan, diunag nga kami. Bakit bumalik pa ka sa kautusan? Siguro sasabihin, wala naman. Pinalaya ni Kristo sa kautusan na hindi naman kami, yung pagpapalaya sa amin ni Kristo, yung kami hindi na gumagawa ng masama. Diba? Iisipin mo na nga, pinalaya ka ni Kristo. Dahil doon sa ikaw dati masama. Dati masama, kaya pinalaya ka ni Kristo. Bakit ibabalik ka pa rin doon sa kautusan? Nawala ba yung masama sa'yo? Hindi porke yung mga nabautismuhan, nag-iingat para di magkasala, wala ng kasalanan. Masama ka pa rin. Yan yung sinasabi na ang kautusan ginawa sa taong masama. Di ba? Kaya kahit anong gagawin mong pag-iingat mo para di ka magagawa ng masama, ang nagpapatunay na masama ka, yung Biblia sa pagsunod mo pa rin sa kautusan. Para hindi ka masama. At mabigyan mong katuparan yung sinasabi mong nag-iingat ka sa masama.
Huwag ka babalik sa kautusan. Kay Kristo ka. Kasi pag na kay Kristo ka, maingatan ka ni Kristo na ikaw hindi na makagawa ng kasalanan. Oh. Pero kung babalik ka pa rin sa pagsunod sa kautusan na yan, hindi na wala sa iyo masama. Hanggat sinusunod mo yan, idinidin ka ng Biblia, masama ka. Isipin nyo lang, hindi mo na kung gumagawa ng masama eh. Masama ka pa rin. Biblia may sabi. Kaya nga kami, para hindi na kami matawag na masama, hindi na kami sumusunod dyan sa kautusan yan. Oh. Kasi, magpapatunay ang Biblia na magiging masama ka pag sinusunod mo yan. Pero kung mo susundin yan, hindi ka papatunayan ng Biblia masama ka. Kasi, hindi na yung utos ang sinusunod mo eh. Si Kristo na susundin mo eh. Nag-iisip ng masama, kaya totoo. Kaya mahirap po mga kapatid ko yung dalawang kapit naglilingkuran. Pag dalawang paglilingkuran mo, napakahirap. Maglilingkod ka sa Ten Commandments, tapos maglilingkod ka kay Kristo. Mababaliwala yung isa. Sa mga sumusunod ng kautusan, sino ang nabaliwala sa kanila? Yung kautusan o si Kristo? Si Kristo nabaliwala sa kanila. Bakit? Bakit nabaliwala sa kanila si Kristo? Dahil doon sa kautusan. Biruin mo, mas sinusunod mo pa yung kautusan kaysa kay Kristo. Bakit? Dakilang 10 commandments. Pagdating kay Kristo, minor lang. Alain mo yan? Yung pananampalataya kay Kristo, minor. Pero pag sunod sa 10 commandments, major. Pero mo, naging major pa yung dahilan na nakulong ka. Hindi nila alam na Diyos din ang nagkulong sa atin dyan. Diyos ang nagkulong sa atin dyan sa kautusan. Paano magiging major yan? Ang magiging major dyan, yung nagpalaya sa atin dyan. Wala namang ibang nagpalaya sa atin, kundi si Kristo eh. Tinubos ba tayo ng Diyos? Tinubos ba tayo ng Ama? Sino makapagsabi na tayo tinubos ng Diyos Ama? Tinubos tayo dyan, sa kautusan. Hindi tayo tinubos ng Diyos Ama. Si Kristo. Kasi ang Diyos, walang laman at dugo yan. Si Kristo ang nagtubos sa atin. Si Kristo ang tumubos sa atin. Pero nagkasala tayo sa Diyos. Nagkasala tayo sa Diyos kaya kinulong tayo ng Diyos. Ngayon, ang magpapalaya sa atin ngayon, hindi ang Diyos. Na Diyos Ama. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama, sinugo ang kanyang anak at yung kanyang anak bilang Diyos nagkatawang tao para siyang tutubos sa atin. Bakit? Nagkatawang tao eh. Ang tao ba, pag nagkatawang tao, walang laman? Wala rin bang dugo? Hindi mo masasabing nagkatawang tao kung may laman, walang dugo. Kompleto. Ang Diyos nag-anyong laman. Nagkatawang tao. Pag nagkatawang tao, may laman at dugo. Yan ang purpose. Na bago salitain ng anak, ang lahat na salita ng Diyos sa atin, no? Salitain ng anak ng Diyos sa atin, yung salita ng Diyos sasampalataya tayo. Pagkatapos tayo sasampalataya sa Kanya, diyan tayo ngayon kung saan babautismuhan. Pero nung magmula bata, sanggol siya hanggang sa nagka-isip, nangaral po siya tungkol sa Ama. Nangaral siya sa atin dito sa sanglibutan. Katapos siya nangaral, para magkaroon ng katuparan yung prophecy tungkol sa Kanya, na kailangan tayo makasalanan ay matubos niya, ayan.
Namatay siya dahil sa atin. Yun. Pagkatapos yung kamatayan niya, nang dahil sa atin, tayo ngayon na nabautismuhan. Ha? Binaliwala natin yung bautismo dahil nandun sa gusto nating sundin. Totoo ba yun na nababaliwala yung kalooban ng Ama na sinugong anak na mamatay para tayo itubusin? Oo, mawawalang kabuluhan nyo. Bakit? Bumalik ka pa rin doon, no? Sa kinamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, hindi na tayo atulan, ha? Dahil doon sa ating mga gawa, kundi hahatulan tayo ngayon dahil sa hindi pananampalataya kay Kristo. Oh. Kasi kung hindi pumunta si Jesus, kung hindi sinugo ng Ama kanyang anak dito, ang hatol po sa atin na mamamatay tayo doon sa kautusan. Pero pag namatay ka doon, magkakaroon ba ng pagkabuhay na magulit? Pagka tayo namatay doon sa kautusan, pagpatay ka na, magkakaroon ba ng pagkabuhay na magulit kung hindi susuguhin ng Diyos ang kanyang anak? Kaya ang ginawa ng Ama ngayon, sinugo ang kanyang anak para tayo ngayon napatay na, ay bubuhayin. Diba? Kaya nga sinasabi, ang Diyos hindi siya nagbigay ng buhay. Nagbigay buhay ba ang Diyos Ama sa atin? Pero si Kristo, nagbigay siya ba ng buhay dahil sa atin? Opo. Yung Diyos Ama, hindi siya nagbigay ng buhay sa atin kasi wala siyang laman ng dugo. Kaya yung anak niya, na kanyang sinugo, nagkatawang tao, kaya nagkaroon ng laman ng dugo. Yan, para tayong patay na, mabubuhayin. Kaya yan yung sinasabi, na siya lang ang nagbigay ng buhay sa atin. Pero, Diyos pa rin ang nagbigay nun sa pamagitan ng kanyang anak. Bakit Diyos pa rin nagbigay ng buhay sa atin? Sa pamagitan ng kanyang anak. Kasi kung hindi niya susugoy ang kanyang anak, hindi din tayo mabubuhay. Kaya lahat yan sa Diyos yan. Mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya huwag natin kakalimutan, mga kapatid ko, yung pag-ibig ay tinuro po sa atin ng Panginoon. Dahil yung pag-ibig, yan po ang pinakadakila sa lahat. Yung pag-ibig. Yan po yung sinasabi mga kapatid ko, no? Na tingnan natin yung sinasabi sa 13:13 ng Juan. San Juan 13:13. Kaya mga kapatid ko, huwag natin kakalimutan po yung mga sinalita ng ating Panginoon Jesucristo na kung saan diyan po tayo kumapit, diyan tayo magtiwala sa salita ni Kristo. Sabi sa 13:13, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Di ba? Tinatawag natin siya ng Panginoon at guro. Ang pagkasabi, mabuti dahil ako nga. Wala namang iba tayong tatawagin na mabuting guro eh. Ha? Kasi kung ating bibigyan pansin, iisa lang talagang mabuting guro. Sa Panginoon, siyang mabuting guro, siyang mabuting pastor. Kaya nga tayo, sapat na sumunod po tayo doon sa pastor na ito, na si Kristo. 13 ng Roma, Gis, tingnan po natin bago tayo magtatapos. Roma 13 Gis. Ano sabi? Para malaman po natin yung mga itinurong pag-ibig sa atin ni Kristo bilang tayo po sumasampalataya.
Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Akalain mo kung mayroon tayong pag-ibig na tinuro Kristo. Kahit anong kautusan pa yan. Yan yung sinasabi, yung kahilingan ng kautusan, matutupad sa atin kung may pag-ibig tayo kay Kristo. Bakit? Ano bang kahilingan ng kautusan? Huwag kang papatay, huwag kang manguwaro niya, etc. O, di ba? Ngayon, kung may pag-ibig ka kay Kristo, gagawa ka ba nun? Hindi na. O, hindi naibigay natin yung kahilingan ng kautusan sa atin. Pero kung hindi tayo sasampalatay kay Kristo, hindi natin matutupad yung kahilingan ng kautusan sa atin. Kaya huwag palagi. Yan ang sasabihin sa atin. Kaya dahil doon sa pag-ibig na itinuro ng Kristo sa atin, katuparan ng kautusan. Bakit naging katuparan ng kautusan? Yan yung kahilingan ng kautusan sa atin. Kaya nga, huwag. Eh ngayon, mawawala na yung huwag sa atin na sinusunod natin o sinisunod ninyo kung mayroon kang pag-ibig na itinuturo ng Kristo. Dahil yung pag-ibig, katuparan ng kautusan. O di yung kahilingan ng kautusan, huwag ka papatay. Natupad sa'yo. Eh ngayon, kung natupad sa'yo, huwag ka papatay. Utos ka pa ba? O, nasaan ang kabulan ng kautusan ngayon? Kaya yun po mga kapatid ko sa Panginoon, yung pag-ibig ang kailangan po ng bawat isa sa atin na sumasampalataya na bautismuhan kay Kristo. Wala nang iba pa. Kung mayroong mga kautos-utos dyan, alamin natin kung kaninong utos yun. Hindi basta-basta nakakakuha tayo ng utos. Pag sinunod natin magkakatabuhay na walang gan, 10 commandments ka kagad tatakbo. Kahit kailan, ang 10 commandments hindi nagbibigay ng buhay na walang hanggan po yan. Kaya nga sinasabi po namin sa inyo, magbigay kayo ng patunay ninyo na pag sinunod mo yung 10 commandments, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kami, ang maibibigay namin ng mga teksto dyan, hanggang sinusunod mo, mabubuhay ka lang. Hahaba buhay mo. Pero pagdating ng time, panahon mo, wala na. Hindi mamamalagi yung buhay natin sa pagsunod sa 10 commandments. Hahaba lang. Pagkatapos nun, wala na. O, nasaan na yung buhay na walang hanggan? Lagay Kristo po yun. Pag sinabing buhay na walang hangganan po yan. Mamatay ka man ngayon, dahil nasa laman pa tayo, ang laman may kasiraan. Ha? Pagdating naman ni Panginoon, ng Kristo, bubuhay tayo. Pagka nandun tayo doon sa pagkakilala sa atin na tayo yung kanyang mga alagad na namatay dahil sa kanya, doon sa pagkabuhay na maguli, hindi na natin matitikman ang kamatayan pa. Buhay na walang hanggan na. Pero yung mga hindi sumampalatay kay Kristo, yung mga hindi niya kinilala, kasi nagsigaw ng katampalasanan sa kanya, bubuhayin siya para harap sa hukuman, at pagka nakita po yung mga bagay na nakasulat doon po sa alaala ng aklat ng alaala, ibig sabihin ko, nung ginawa mo, doon ka hahatulan, nandun ulit yung sinasabing kamatayan. Yung kamatayan na yon, yan po yung magiging abo. Nasa Malakias. Mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, patuloy lang po tayo. Bagaman sa pananampalataya, marami po tayong mga pagsubok, marami mga problema, kung ano-ano mga kapigatian ang dadanasin po natin, na kung tayo halimbawa nabubuhay pa pagdating ng pag-uusig, katakan, siyempre maisip po natin, puro kahirapan yan. So, kailangan, andyan pa rin yung tayo ay nagiging tapat sa Panginoon. Kasi, ang sabi sa Biblia, sa Mateo, ang matiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Kaya nga sinasabi yung magtiis hanggang sa wakas kasi mayroon pa tayong mga susuungin, mga kahirapan. Marami pang mga buwan po natin. Marami pang mga pagsubok sa atin. Diba? Kasi nga, sa pag-aaral po natin ng Biblia, ang ating Panginoon Kristo,
walang mga pagsubok na hindi niya po dinanas. Yung mga kahirapan na yan na dinanas ni Kristo, wala pa po sa nadadanasan natin ngayon. Oo. Pero tiniis niya yung hirap na yun. Dahil sa pagtitis niya, nagtagumpay siya. Kaya nga, ang hiling ng ating Panginoon Kristo, nang sinasabi dito sa Juan, na sa sanglibutang ito, marami tayong mga kabigatian. Pero sabi ng Panginoon, laksanin yung loob, aking dinaig ang sanglibutan. Yan po yung kung saan siya nanaig sa sanglibutan. Kasi kahit anong hirap ang dinanas niya hanggang sa kamatayan, ibig sabihin, tiniis niya yun. Kaya kinakailangan din tayo magtiis. Siguro yung mga hirap ni Kristo na nasusulat, baka yung mga hirap na yan hindi ganun yung hirap na dadanasin natin. Ha? Iba-iba. Pero hindi ayon doon sa mga kahirapan na ginawa ng mga tao nung araw sa pagpapahirap kay Kristo. Kasi pinako siya sa krus. Sinibat siya, kung ano-anong ginawa sa kanya. Oh. Tayo pa kaya doon sa pag-uusig, pagpapasin pa tayo ng cross, ipapako rin kaya tayo doon sa cross. Si Kristo lang po yun. Siya lang po. Ang sa atin lang, hindi lang natin alam kung ano mangyayari sa atin doon sa pag-uusig na yun. Kasi tayo, mayroon tayong kanya-kanya na mga pagsubok, may kanya-kanya na kung saan tayo mamamatay. Kung saan tayo mamatay, yun ang kalooban ng Panginoon. Kung ano mga hirap yun. Ang alalahanin lang po natin, salita ni Kristo, ang mamatay ng dahil sa akin ay makakasumpong niya. Lalahanin po natin, dito po sa atin, magmula na tayo sumapalatay kay Kristo at nabago tayong lubusan ng Panginoon. Ilan na po yung kapatid natin na namatay dahil kay Kristo? Saan pa nagsimula yun? Sister Lenlen. Yung tatapasan po natin yung pananampalataya kay Kristo na hindi na po natin dinagdagan na kung ano-ano pong mga aral na yan. Simulang may namatay? Oo, na kahit pangaral yung pananampalataya. Evangelista rin po. Hindi ibig sabihin doon sa mga pangaralan pa Evangelista rin po na nauna siya, nauna na namatay kaysa kay Evangelista rin ko. Si Papang, si Inang, si nanay ko, si Brad Fred. Marami. Sister Mercy. Sister Mercy. Maswerte yun, Sister Mercy. Bakit? Magpalataya. Sumumpalataya siya eh. Si Brother din yata. Si Brother here, tagilid. Hindi pa natin alam, Panginoon ang nandun. Para sa atin kasi, si Brother here, alam na, ganun-ganun yun, no? Sabi sa Biblia, kailangan di tayo pahapay-hapay. Ha? Tayo, hindi tayo naging pahapay-hapay kasi bakit? Ngayon, nagsasalita tayo sa mga namumuno eh. Wala tayong kinakatakutan. Baka pagsalita lang tayo ng ayos sa pananampalataya kay Kristo. Yung iba, pahapay-hapay. Naniniwala doon sa mga turo natin pananampalataya kay Kristo, pero takot sa namumuno. Baka palayasin sa sinagoga. Nasa Bible din yan. Mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, marami na po. Sila, Sister Edith. Basta tandaan nyo, simula nung nagkaganito na po yung iglesia na tayo nahiwalay. Pero marami pa rin maswerte. Kasi diba? ayaw na ng Panginoon na maanta. Tapos, Kaya, yung iba naman, kaya namatay siguro dahil wala na kasi. Ang gusto niya, yung hindi na magkakasala. Sila Tito Manuel, sila marami. Pero, di lang natin alam. Kasi, alam naman natin, minsan, di natin alam kung tanggap ba o may pag-aalinlangan. Kasi tayo, kaya nangangarap po tayo tungkol sa pananampalataya, dapat huwag tayo mag-alinlangan. Pag-aalinlangan po yung, hindi ba po mawala yung pintuman, miss ko po siya. Tayo, malakas ang loob natin, sabihin natin,
Tayo na pinalay ni Kristo, dyan sa kautusan, di na natin kailangan yan. Kasi sabi nila, Kailangan natin si Kristo. walang huwag-huwag na Oo. tataway sa atin, sasabihin nila. Si ano, si Tatay Carl. O yun, Tatay Carl. si Sister Juanita, alam ko ano yun. Hindi si sister, si tatay. Kaya nga, Brad Barasan, di, Kasi, Barasan, ano si, kahit na si ano, si, hindi, ang tinutukoy mo pa ngayon na Nawala na. nawala na. oo na, ibig sabihin, Oo, sumampalataya din siya. Pagdating ng time, bakit natatakot tayo mamatay? Hindi, Basta sa tayo, ang pinag-uusapan natin, yun nawala. mamatay tayo, o yan nga, si Brad Barasan, pwede yun. Nakaano na yan, kumbaga, nasa Bible din yan, sabi ng Apostol Pablo, nung nabubuhay pa siya, Panginoon, sabi niya, ako ay nagpapatuloy na sumunod sa iyo, baka sakaling maabot ko yung pinapabot mo sa akin. Si Apostol Pablo, anong nasa kalakasan pa? Nagpapatuloy siya, baka sakaling maabot niya yung kanyang pinapabot sa kanya. Oh, nung malapit na siya, alam niya rin siguro, alam na natin kung kailan hanggang kailan kung kamatayan natin di ba? Tayo rin nakakaalam kung hanggang saan lang tayo Nung si Apostol Pablo, time na malapit na, alam niya na siya, pupunin ng Panginoon. Panginoon, salamat at ako'y nagkapagtagumpay. Ibig sabihin, tapos na niya ang takbuhin na kanyang pinagpatuloyan. Ibig sabihin, natapos ko na ang aking takbuhin. Yung takbuhin na natapos niya, yung kung saan siya nagpatuloy sa pananampalataya. Kasi kaya nga nasabi natapos na dahil alam niya na Nakukunin na siya ng Panginoon Oh. Napagtagumpayan niya. Kaya dapat, yung mga sinabi ng Apostol Pablo, yung mga nangyari sa kanya, magmula nung sumampalatay kay Kristo hanggang sa kamatayan, sana maging ganun tayo. Na yung pinapabot sa atin, magpatuloy, baka isa rin tayo na makaabot doon sa finish line natin. Gaya ng Apostol Pablo. Kaya mga kapatid ko, yung tayo, huwag tayong sumuko. Patuloy lang. Okay? Kailangan patuloy lang tayo kahit maraming pagsubok. Kung kinakailangan umiyak tayo dahil sa mga matinding pagsubok, gawin natin. Huwag lang tayong sumuko. Dahil pag sumuko tayo, sayang yung pinagpagalan po natin na mahaba-haba na rin panahon. Yan po mga kapatid ko, no? Kaya salamat po sa mga kapatid na nanood, yung mga nag-comment, meron ba, Sister Riley? So, lahat po, salamat sa mga nakapakinig at nanood po sa mga live po namin ngayon. Ito, hindi kawalan po natin ito. No? Ibig sabihin, tayo po magiging masigasig lang po tayo sa ating pananampalataya. At muli, bisabat po sa inyo lahat at magandang tanghali po at hanggang dito lang po yung aking po mga mensahe.